ika-25 anibersaryo ng Santissima Trinidad Hospital ng Daet Motorcade unang isinagawa. Ipinagdiriwang ng Santissima Trinidad Hospital of Daet ang kanilang silver anniversary o ika-25 anibersaryo ng nasabing hospital. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Edna Pardo Perpetua. Sa pamamagitan ng mahusay, masipag na Medical Director ng Santissima Trinidad Hospital of Daet na si Dr. Magdaleno Manugas, kasama ang kanyang may bahay na si Dr. Shirley Manugas na isang dentista, katuwang ang kanyang mga kawani ang naging punong abala sa paghahanda ng mga aktibidades sa isinagawang selebrasyon ng kanilang pagamutan. Isang misang pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal, manggagamot, kawani at mga panauhin sinimulan ang nasabing okasyon na sanyunda ng isang motorcade sa Daet at sa ilang bayan ng lalawigan ng Camarines Norte bilang pagpapakita ng pasasalamat at patuloy na paglilingkod sa lalawigan ng Camarines Norte sa larangan ng medisina. Reaching the 25th year is a milestone for every institution, kahit saan siguro sa business, sa personal, na 25 years is 25 years. No? So, we reached that feat and I can say na hindi naman lang siya madali, pero we passed through that and we became productive enough. Ang natin, we contributed doon sa healthcare ng ating mga kababayan, lalo na sa Camarines Norte. So that's why we are celebrating and we are happy. And we want to continue this service as long as we can. Sinundan ito na maikling programa na ginanap mismo sa loob ng compound ng Santissima Trinidad Hospital of Daet na lubhang nagbigay ng kasiyahan sa mga dumalo sa nasabing selebrasyon. Isang salo-salo rin ang inihanda sa lahat ng dumalo sa nasabing okasyon. Mula taong 1999 hanggang kasalukuyang taon ay patuloy at walang sawang paglilingkod sa mga mamamayan ng lalawigan ng Camarines Norte sa larangan ng medisina ang ibinibigay ng Santissima Trinidad Hospital. Ang hospital namin was founded April 4, 1999. So it makes us 25 years na in the service of Camnorteño. So ang namin is health care. So yun ang aming delivering basic health services and even advanced health services to all patients ng province natin and even beyond, kasi may mga pasyente rin kami nakukuha parting Quezon, parting Kamsur, sa Lupi, yun. So ngayon ang buwan ng aming pagseselebra ng 25 taon na serbisyo. So bakit natin sineselebrate? Kasi alam natin ang pinagdaanan ng mga health institutions, lalo na itong nakaraang pandemic ng COVID, na we almost, sabi natin, na lost our steam to give service sa mga tao because yung situation na yun, apektado even the health workers. During the time ng pandemic, talagang masasabi natin, it's one of the dark ages ng health service because kasi marami tayong mortality, hindi tayo makakilos, hindi tayo makalabas ng bahay. So practically the world nagkaroon ng standstill, halos hindi naggalaw. So yung economy natin plummeted, a lot of people suffer. Not just yung sa kanilang kalusugan but also yung mga economic activity na brought us actually into a deep depression, at saka yung poverty sumubrang taas, at happily we survived that. So it's one reason na nagse-celebrate kami kasi a lot of institutions closed down because of, sabi natin, yung manpower cannot handle the task na at saka siyempre yung mga resources din na available sa ospital. So there's a reason to celebrate,
Ang health care kasi, health services, especially sa hospital, is an ever-changing, no? Sabi natin, ever-changing yan ang situation, no? So, we have to adapt sa modern times natin, update tayo sa mga technology. So, maraming problema, manpower, technology, everything. So, hindi naman natin masasabi na yung 25 years na yun, good sailing yun. So, marami din kaming problemang kinaharap. And that make us more happy ngayon kasi we are a survivor of that situation. Samantala, ganap na ring lasansyadong doktor ang dalawang anak ni Dr. Magdaleno Manugas na sina Carlo at Charmaine Manugas. Mga anak ko are already aligned dito sa health services and they are pursuing the highest level ng training na ngayon sila ay nasa subspecialty na, and hopefully will give special treatment for special cases within 2 to 3 years from now. So babalik sila after completed all the required training. And siyempre, sino magbe-benefit? Ang ano natin, siyempre, the institution and the people of Camarines Norte. Kasi we need more specialized services sa ating bayan, no? Medyo nahuhuli tayo as compared to other towns and cities, especially sa Bicol region. Medyo ang specialty services natin is not that complete. Kaya't kahit na sa simpleng paraan ay makatulong kami, no, ang pamilya namin. And we are all frontliners. Almost all members of the family is battling COVID during those time, especially my children. Kaya sila nasa institutions that are known for COVID. Para sa CNTV News, Edna Pardo Perpetuan.